yung goal ko as a producer nga is to like have ma-engganyo ko nga yung mga tao na gumawa ng songs kasi for me music is ang music kasi malaking part yan sa buhay. Totoo. Like ang hirap mag-interpret ng isang bagay kung walang music. Kaunlad Pinoy at andito sa studio namin ang isang super astig na DJ. Atin siyang kilalanin. Ito po si Dwayne aka si Dwayne Insane na isang DJ at music producer. Maraming salamat Dwayne sa pagdalo sa studio namin. Salamat. So, huwag na tayong magpakipot pa. Chika mo naman sa amin kung paano ka nag-start as a DJ and then paano ka naging producer. So bale, nag-start ako mag-DJ nung 2013, nung 4th year high school ako. So, ilan taon ka nun? I was like, parang 5th. So, may fake ID ka sa club pag nagdi-DJ? Yeah. Alright. So, parang yun yung start ko ng pagdi-DJ nung 4th year high school. So, nagsimula ako mag-DJ because yun yung time na parang doon na uso yung tinawag nilang EDM ngayon, which is ito yung mga parang yung sila Avicii, Swedish House Mafia, yun talaga yung nahiligan ko. So, yun din yung reason kung bakit nag-start ako kasi parang na-curious ako sa ginagawa nila. Parang sabi ko, try ko din siyang gawin. So I had like, may mga friends ako na nagdi-DJ na before na, okay, kailangan ko matuto. So, ginawa ko, parang pinanood ko lang sila until to the point na parang, okay, sige, turuan na rin namin. So, yun, doon ako nag-start. Then, doon din yung first year ko din, yung time din na yun na nagsimula ako, doon din ako na-experience like ng mga gigs. Which is parang medyo, wait lang, kasi wild. Underage. Yeah, underage parang pa ako wild nun. So ginawa ko pa nun, parang kailangan ko magdala ng mga kaibigan or yung mga tito ko para lang masabi na makapasok ako, then makatugtog. Kasi gig mo nga talaga, Oo. pero underage. Oo. Pero, ang napulot ko dyan na lesson, guys, is pag pangarap mo talaga, pag gustong-gusto mo, start young! Start now! Huwag ka nang antay-antay pa. Oo. Kita mo siya. May fake ID para makapagtrabaho. Pero grabe, so almost 10 years ka Almost na 10 years na din. Anong feeling? Nakakatuwa siya kasi like pag binabalikan ko yung dati parang hobby lang to Tapos parang ngayon nakikita ko na experience ko na yung parang okay, ito na yung parang nung una pa lang na pinapangarap kong gawin. Tapos ngayon nangyayari na siya. So at the same time it's like medyo pa rin ako, hindi pa rin siya nagsisink in even though kahit matagal na siya kasi parang 10 years. nagugulat pa rin ako sa mga nangyayari na wait, parang ang bilis. Nangyari ba yun? Oo, ito na ba? Nangyari na ba yun? Oo. Kakagaling niya nung sa music festival, guys. Palakpakan naman natin si Dwayne na kakatugtog lang sa isang music festival. Saan nga yun? So, Zambales. Sa Inflatable Island. Zambales. Okay, so 10 years ka lang nagdi-DJ. Paano ka naman nag-start bilang music producer? So, nag-start yung pagiging producer ko a year after ko natuto mag-DJ. Kasi So, kung 4th year high school DJ, college. First year pa lang natuto. Kasi Hindi ka naman masyadong ADHD na. Hindi naman siguro. Hindi naman siguro. Kasi may friend ako before na nag-music prod na. So parang may one time na magkasama kami, then sinabi niya sa akin na gusto ko matuto mag-DJ. So parang sabi ko, okay, if marunong ako mag-produce, okay, parang baka pwedeng parang sabi ko sa kanya na tuturuan kita mag-DJ, basta turuan mo ako mag-music. May ex-deal. Oo, may ex-deal na nangyari. May ex-deal. May barter. Oo. Tularan niyo si Dwayne, guys. Wai. Tapos ayun, from there tinuruan niya ako. Ayun, simula ako sa house, techno, dance. Na-produce mo? Oo, yun yung una ko. Yun talaga yung parang pinakauna kong background when it comes to like production.
So mga late, mga 2015, yun yung parang naglabasan na ulit. Yun yung parang rise ng hip-hop ulit. So parang, okay. Until dumating yung point na pag nakikinig na ako ng music, kesa pinapakinggan ko yung actual song, dinadissect ko na yung song. So parang sabi ko, okay, what if gawin ko rin what if gawin ko rin siya? So yun, sinimulan ko siyang gawin until to the point na parang, okay. Yung hobby ko ng pagpo-produce, parang sabi, wait lang. Feeling ko, parang kaya ko din mag-earn, even though like college ako nun. So, ginawa ko, like, gawa ko, tapos, like, alam mo yung mga maraming mga estudyante na parang gusto nila matuto, parang nakuhook na sa pagre-rap. So, parang, okay, take advantage ko itong market na to. So, ginawa ko, gawa ko, tapos yun yung mga tatambay dyan sa gilid after school, may dala akong speakers palagi. So parang gagawin ko, paparinig ko sa kanila lahat ng ginawa ko, tapos okay. Baka pag may gusto, kung may gusto dito, pili ka lang. Tapos benta ko lang siya ng Magkano presyohan natin, Idol? parang dati nga umabot lang yun ng mga 200 pesos, 300, Per beat? 500. So, ako kasi parang masaya na ako nun Na before. may Oo, something. kailangan ko lang makita na okay, parang nagpo-profit. Hindi naman nagpo-profit, parang may nakikita akong results sa mga ginagawa ko. So every time na may free time ako, imagine like sa school, break time ko, kain lang ako, pero at the same time may sarili, parang may kanya-kanya na ako, may kanya-kanya ng buhay. Nandiyan lang ako sa gilid, suot ko yung headphones ko, tapos gawa. Ayun. Nung time na yon na nagbebentahan ng beats na 200, 300 pesos, gaano katagal mo buuin yung isang beat na yun? Well, dahil hindi pa ako masyadong hasaan nun, I would say like hasa, but parang hindi pa ako masyadong sanay or like nag-start pa lang ako. Naabot pa din ako ng mga ilang days din kasi parang kailangan kong mag-review or kailangan kong makinig ng music na medyo nagre-relate din sa ginagawa ko. So it took me time to finish something kasi yun, kailangan ko nga na like hindi pa ako ganun ka Parang, hindi naman sa kagaling, pero... Hindi pa ako ganun Experience. Hindi pa ako ganun ka-experience to the point na Experience. hindi ko pa kaya maglabas ng idea like right away. Kailangan may marinig ako na or we'll say like replicate. Ayun. Parang inspiration Oo. lang. Ang galing. So, naisip mo lang na at least may entrepreneurial spirit ka talaga. Na from an early age, bukod na nag-start ka na ng maaga dun sa gusto mong dream career mo, humarap ka pa ng paraan. Kumaga, beat hustler. Which is, okay yan, para-paraan, mga ka-unlad Pinoy. Dapat talaga ganon. Dwayne, gusto ko lang malaman, bilang DJ tsaka producer, ano yung mga challenges sa pag-juggle ng dalawa sabay? Basically, oras din. Oras yung yun yung, for me, yung naging malaking factor kasi hati siya eh. So parang may mga time na, okay, parang gusto ko gumawa ngayon, pero may gig ako. Meron akong kailangan gawin or may tugtog ako. So, tapos, at the same time, creativity din. Pero I would say like creativity kasi yung pagpo-produce ko and pagdi-DJ ko, it goes well, nagma-match sila eh. So parang yung skills ko as a DJ, napapasok ko din siya to music production. Kasi like as a DJ, pag nasa harap ka ng tao na tapos nagpe-play ka ng music, parang nakikita mo okay, ito na pala ito yung gusto ng tao ngayon. So parang ikaw dun sa producer side ko, okay, ito yung mga kailangan kong gawin ito yung mga kailangan kong gawing songs para makuha ko yung attention ng tao. Pero yun nga din, yung pinaka-challenge din palagi is yung time eh. Kailangan mag-sacrifice. Even like, how to say it? Hindi lang, how do you say, Okay lang. how do you say it, na yung time yung pinakakalaban eh kasi they have to sacrifice kasi yun nga lahat ng like yung DJing ko na-occupy na yung time ko sa gabi. So tapos at the same time pagising mo naman sa umaga is like okay,
kailangan ko naman mag-produce ngayon. At the same time, parang hindi naman napapagod. It's more of like, minsan nakakapagod kasi like, yung utak mo gumagana, gumagana 24/7. 24/7. Oo. Be a DJ, they said. No, I'm just kidding. Pero Dwayne, given na at least nahanap mo yung balance, tsaka time management para ma-balance mo lahat yun. Tsaka tropa ko kasi to, so totoo, nakakapag-manage ng time. Medyo astig kung paano siya nakakapag-manage ng time. Pero since matagal mo na siyang ginagawa, gusto ko lang din tanungin kung may nakikita ka bang difference sa landscape ng industry na ginagalawan mo from before versus now? Mas open, mas cool, ano bang differences then versus now? Well, siguro ang naging difference is sa yung accessibility. Because before kailangan mo pa pumunta sa isang studio para makagawa ng isang song or kung para makapag-produce ka ng song. Now, ngayon kasi dahil yung access natin sa technology, kahit may laptop ka lang and may mic, pwede ka na makagawa ng song on the spot. So yun yung pinaka-biggest na difference of them. I would say, and then at the same time, it's more also like, ang dami rin ngayong nagiging artist. Kasi nga, yun nga, going back dun sa sinabi ko kanina na yung accessibility sobrang dali na lang. Hindi katulad before, hindi naman onte, pero iilan lang yung mga artists dati compare mo ngayon. Kasi ngayon, ang dami, may makita lang, labas ka lang dyan sa may pagkalala sa'yo, artist ako eh. Yeah. Tapos punta ka dito sa kabilang place, may artist din ako, kumakanta ako. Ayun, nagra-rap ako, puproduce ako. Which is sobrang nakakatuwa. Nakakatuwa. Being creative. Oo, kasi ako rin naman, for me as a producer, ang goal ko rin and ang vision ko din is to like, maengganyo ko yung mga tao to like, makagawa ng piece or ng music. Yung goal ko as a producer nga is to like have maengganyo ko nga yung mga tao na gumawa ng songs kasi for me music is ang music kasi malaking part yan sa buhay. Totoo. Like ang hirap mag-interpret ng isang bagay kung walang music. Totoo. For me, like even kunyari when it comes to art, kung may music na accompany niya, madali mo siyang mag-visualize o madali mo siyang ma-describe eh. Yeah. Also with like sa movies, kung walang music, ang hirap mo ma-interpret yung feeling. Ang hirap mo ma-interpret yung feeling na pinapakita ng visual eh, kung wala siyang music. Yeah. Tapos matanong ko lang din, in terms of sa DJing naman, so yun yung differences pagdating sa music production. Pag sa pagdi-DJ naman, 10 years mo na itong ginagawa, ano yung magkaiba dati versus now? Well, siguro, going back ulit dun sa sinabi ko, yung accessibility nga din. Dahil dati, hindi naman siya ganun kadali mag-DJ dati, compare mo ngayon kasi nga, yung access mo din to like equipment, hindi siya ganun kadali dahil hindi pa ganun kauso yung mga naglalabasan ng mga controllers at the same time yung equipment sobrang mahal na before. Tapos kung may magagamit ka man din yung mga luma, so yung tawag dito, yung equipments din, like let's say dati kailangan CDs lang, hindi pa uso yung laptops before. Hindi pa siya ganun kasikat kasi nga dahil ang daming tao na mahilig gumamit lang ng CDs, USBs, yung plaka. Tapos hindi rin siya ganun kadali compare ngayon kasi nga dahil technology, ang dami nang naglalabasan ng mga bagong features ngayon na napapadali yung pagdi-DJ. Kaya mas madami ding DJs ngayon compared before. Pero given na yung accessibility, medyo mas dumami na yung mga nag-music prod, nag-DJ, para sa'yo, ano yung ginagawa mo para kakaiba pa rin si Dwayne Insane? Siguro na akin, ginagawa ko is like siguro pag yung style of mixing ko, parang tinatry ko pa rin siya maging iba compared to like kasi like for me kasi if
ginagawa na nila lahat to, ano pa kaya yung mga hindi nila ginagawa? So parang doon ako magli-lean towards. Okay So yan. lahat sila nandito, ako tinatransition ko na yung sarili ko na pumunta dito sa kabilang side. So para at the same time, yung attraction pa rin sa'yo ng tao is like, okay, like, ito, siya lang yung gumagawa nun or ilan lang yung gumagawa nun. So parang maka-curious ka. Sige nga, panuorin ko siya. Compared dito sa side na to na nawawala yung pagiging unique, yung at the same time, yung tawag dito, yung hindi ka na-differentiate. Parang okay, like, dahil ang dami nyo dito, pipili na lang kami. Pipili na lang kami sa inyo. Hindi ka tulad pag nandito ka, kahit ikaw yung kukunin ko kasi may style kang ginagawa na hindi namin nakikita or narinig sa ibang compare sa ibang DJs. Okay na strategy. Smart! Tularan, mga kaunlad. Ang isa ko pong gustong malaman is, sa tinagal-tagal mo na itong ginagawa, tsaka minention mo na today, mas accessible yung mga gantong tools. So, kung talagang nais yung mag-umpisa na rin sa music, wala pong excuses. Pero nung nag-uumpisa ka, ano yung mga hadlang and paano mo na-overcome yun? Like, kung may pambili ka ba agad ng equipment, nanghihiram ka lang ba, paano mo na-overcome yung mga ganon? Well, siguro ang ginawa ko din naman nun is, yun nga, number one nga is dahil nga sobrang mahal ng gamit nun before, parang ginawa ko lang is, okay, may laptop ako. At the same, may mga programs before na pwede mo siyang gamitin. Na libre lang. Na libre lang. So parang ako ginawa ko lang is like, as long as nagagawa ko yung sa computer ko yung kailangan kong gawin when it comes to the equipment, okay na yun. Kasi most important, ang pinaka-importante sa akin is mahasa ko yung sarili ko na siguro gawin ko muna dito, tapos at least kahit papaano bahasa ako dito, ilipat ko na lang yung natutunan ko dito na papasok na dito to Sa pinaka-controller. sa pinaka-controller. Tapos yun, aralin mo lang ulit. But at the same time, pinaka-importante is ma-hone mo na yung parang pinaka-technical skill. Ayun pa, parang ang nangyari pa din, number one yung financial stability, and at the same time yung consent, parents consent. Ooh! Kasi ang hirap, consent. like may maraming parents na hindi sumasanga, na yung parents ko kasi hindi sila agree kasi nga dahil ano yan, wala naman pera dyan. Anong mapapala natin sa, but ako kasi para pag may gusto kasi akong bagay, wala kasi talaga makapigil sa akin kahit like wala talaga. Like kung may gusto akong gawin, may gusto ako, gagawa ako ng way para makuha ko siya. So parang ginawa ko lang nun, like kinancel ko lang lahat ng instead na isipin ko na parang hindi ko kaya gawin to, parang maraming bagay na maadlang para magawa ko to. It's like, parang dinivert ko lang yung attention ko na sabihin ko, okay, paano ko kaya gagawin to, like, na ganito lang yung resources ko. So parang nag-work around lang ako dun sa kung ano yung meron ako. Kasi at the end of the day, like, as long as magawa, kahit iba-iba kayo ng equipment or iba-iba kayo ng gamit, or like let's say kung iba-iba rin ng basta iba-iba as long as na magawa mo yung vision mo. Oo. Kasi like, paano rin yan, parang sa pagluluto lang din yan eh. Like, as long as ma-achieve mo yung recipe na tinatry mong achieve, kahit iba-iba yung ingredients mo, as long as makuha mo yung taste or like yung pinaka-product, yun yung pinaka-importante. Kasi nagawa siya. So masarap ka magluto, idol? Hindi natatanong eh. Actually guys, masarap yung kaldereta niya.
Pero sobrang ganda ng sinabi mo, Dwayne. Ako, I think, napaka-importanting advice yan, mga ka-Unlad Pinoy, na walang pwedeng humadlang sa'yo kung talagang yun yung gusto mo na bagay. Tapos, importante talaga na, I'm assuming yung mindset tsaka perspective mindset talaga. Kasi ang daling sabihin, hindi ko na to gagawin, wala naman akong gamit, hindi ko naman kaya. Pero ikaw, wala akong pake. Sabi ko, etong meron ako, tingnan natin kung ano ma-achieve na meron dito. At ngayon, 10 years down the line, kakatapos lang natin music festival, kung sino-sino yung mga pinuproducean natin. Dwayne, sa tinagal na ng career mo and malayo pa, pero malayo na. Although malayo pa and marami pang pwedeng puntahan. Ano yung proudest achievement mo so far bilang full-time DJ and producer? Siguro ang achievement ko is makita ko yung mga ginawa kong songs na piniplay na siya kung saan. Maririnig mo lang, lalakad ka lang, maya naririnig mo yung song, wait lang, parang song mo yun Tapos punta dito, maririnig mo, makikita mo yung music video ng song. So parang ikaw nakakatawa na makita yung pagod, yung hard work na ininvest is makita mo yung results. At the same time, marinig mo sa ibang tao, like let's say, kinakanta nila yung song mo, ikaw, para okay. Nakakatawa siya kasi na-influence mo yung tao. Ang dami ka na-influence na tao. Yeah. And positive. Good influence. Ayos yun. May advice ka ba sa mga tulad mo, eto yung gusto nila na gawing full-time career, yung pagiging creative, yung pagiging music, ano yung maipapayo mo sa mga taong gustong mag-umpisa sa industriyang to? Mapapayo ko lang is, ayun nga, gawin nyo, kung sa sarili nyo nararamdaman na ito yung para sa akin, is gawin nyo lang. Kasi nga, at the end of the day, mas mabuti, it's better to say at least than what if. Kasi hindi mo baka mamaya, hindi mo alam na parang wait lang. Dapat pala ginawa ko yun Kasi yun nga parang yun lang pala yung kailangan kong gawin para tas hindi mo pa ginawa. Totoo. So parang yun, gawin niyo lang kung feel niya na tama and feel niya na ito yung para sa inyo, gawin niyo. Kung hindi siya mas mabuti nang gawin mo and lumipat ka and mag-try ka ng ibang bagay, at least nasabi mo sa sarili mo na at least okay, na-try ko naman siya Totoo. Kung hindi talaga siya para sa akin, sige, lipat ako. At so hanggat sa mapuntahan mo yung Goal, destination. yung destination mo na okay, ito pala yung para sa akin. Pero at the same time, maganda rin siya na nagawa mo, na-try mo yung mga ibang bagay at nagkaroon ka ng knowledge. So at least mapapasa mo din siya sa ibang tao na parang okay, ito yung mga natutunan ko Ito. So it's like lang siya, parang domino effect lang din yun Idol, nakakatuwa na sobrang kinuwento mo yung story mo sa amin, na-share mo yung mindset mo. Gusto ko na sobrang simple yung advice niya, pero napaka-importante mga kaunlad is kung ano man yung nasa loob nyo, sa puso nyo, kung sa tingin nyo, meron kayong gustong ilabas, gawin nyo, ipakita nyo. Kasi hindi kayo nakakasakit, hindi kayo nakakasagabal, go lang, gawin nyo, tularan nyo si Paring Dwayne. Paring Dwayne, last question. Message para sa sarili mo, para patuloy lang ang pangangarap at pag-uunlad. Message ko ba sa sarili ko is marami pa tayo kailangan matutunan, marami pa tayo kailangan aralin, marami pa tayo kailangan gawin. Mahaba pa yung path natin. Pero at the same time, tuloy-tuloy lang tayo. Unlad lang ng unlad. Yeah! So Dwayne, saan ka nila makahanap? May mga gig ka bang gusto i-promote? Ipakita mo na, chika mo na dyan. Sa camera namin. Yeah! I'll post my I usually post my DJ schedules sa IG ko. So if ever like follow nyo na rin ako sa IG, TikTok, and Nax may TikTok? Facebook. Yeah, ako TikTok na. Nax may TikTok? Dwayne Insane. Wow! Dwayne Insane. Dwayne Insane on TikTok. Maraming salamat, Thank you so Dwayne, much. sa pagdala sa studio. At sobrang busog na busog yung aming chika.
Dahil nalaman namin yung kwento mo. So maraming salamat sa pag-share ng Maraming iyong salamat story. din. Salamat. So mga ka-onlad, kung kayo rin ay nangangarap na mag-start na sa music industry o di kaya sa pagdi-DJ, sa pagpo-producer, wag nang maghunos dili pa. Basta magkayod at i-inspire ang sarili para gawin yung mga bagay na uniquely na sayong-sayo lang. See you sa next episode, mga ka-onlad Pinoy! Yeah.